Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inanyayahan na ito po ay buksan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon po kay San Mateo. Matthew chapter 5, verse 33 to 37. You have also heard that people were told in the past, "Do not break your promise, but do what you have vowed to the Lord to do." But now I tell you, do not use any vow when you make a promise. Do not swear by heaven, for it is the God's throne, nor by earth, for it is the resting place for His feet, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Do not even swear by your head, because you cannot make a single hair white or black. You say yes or no, and anything else you say comes from the evil one. Narinig ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag niyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang pagkakabasa po ng kanyang salita. Praise the Lord. Pwede na po kayo magsipo sa presensya po ng ating pong Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa panahon or generation na ang salita ay hindi na po masyadong binibigyan ng value or honor, mga kapatid. Kasi maraming mga tao ang hindi po ito na paninindigan. So we live in a world where words are cheap. Madali nang magbitaw ng pangako ang tao ngayon. Madaling magbigay ng promises, isinusumpa ko, pagkatiwalaan mo ako, and yet, ito po ay nabibreak, mga kapatid, at hindi po nabibigyan ng katuparan. So, ang Panginoon po ay nagbibigay ng katuruan para mabreak na yung ganito pong klase ng culture na kapag mayroong oath or panunumpa na sinasabi, ay idinadamay ang langit, ang lupa, pati na po ang templo sa Jerusalem. Kaya sabi ng Panginoon, sabihin mo na lang kung yes, at sabihin mo kung talagang no. Huwag mo nang gamitin pa yung langit at lupa, pati na ang bayan ng Jerusalem. Kasi po sa Kingdom of God, ang katotohanan po ang mahalaga. Ito po yung nagiging basihan. Kaya ang panunumpa ay hindi po dapat na ginagawang kolorete or decoration, pampaganda ng sinasabi. Kumbaga yung mga palabok, mga kapatid. So mas pinapahalagahan po ng Bible yung integrity sa iyong sinasabi. Kung ikaw talaga ay kung talagang balak mo na ito ay gawin at tuparin. So, Jesus is not just correcting the speech. He is transforming the character of His disciple. Amen? Ang mensahe po natin may pamagat po, mga kapatid, na when the word reflects the heart. When the word reflects the heart. Kung ano yung sinasabi ng ating nguso ay nagre-reflect po sa laman ng ating
puso. Now, para maunawaan po natin mga kapatid kung ano po yung buong context ng sinasabi po ng Panginoon na kapag merong mga oath ay hindi na dapat gamitin pa ang heaven and earth and Jerusalem, mga kapatid. Dahil nung time po ni Jesus, ang mga Hudyo po ay merong na-develop na system na sa kanila pong pagbibigay ng swear or oath, mga kapatid, ay kasama po ang langit at lupa, na para bang ito yung saksi sa kanilang mga sinusumpaang mga pangako. Amen? So, some oaths were considered binding and others are optional. Pero ang naging resulta nito, yes, legally honest, mga kapatid, but morally dishonest. Ano po ang ibig kong sabihin? Totoo na saksi ang langit at ang lupa, pati na ang Jerusalem, pero yung taong nanumpa, hindi totoo yung kanyang sinasabi. So, nagiging legal yung kanyang oath kasi ginamit niya ang pangalan ng langit at ng lupa, pero illegal ang kanyang ginagawa every time na hindi niya ito binibigyan ng katuparan o kapag hindi niya ginagawa kung ano yung sinumpaan niyang pangako. So, technically, truthful yung kanilang words na binibitawan, but intentionally deceptive. Kasi kung gagamitin mo ang langit at ang lupa para lang makapanggoyo o makapandaya, ibig sabihin, nangdideceive ka talaga. Wala kang balak to pa rin kung ikaw ay nangangakong magbayad, kung ikaw ay nangangakong magsolit ng ganito, or babalik sa ganitong panahon. Spiritually, you are deceiving someone na iyong pinapangakuan gamit ang pangalan ng langit at ng lupa. So, Jesus raises the standard, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, do not swear at all. Sabi po ng verse 34. And now I tell you, do not use any vow when you make a promise. Do not swear by heaven, for it is God's throne. So sabi ng Panginoon, gawin na lang natin mas simple. Kasi ayaw po ng Panginoon ng gagamitin ng langit for manipulation, for hidden agenda, or kung ano pa mang mga double meaning sa pagsasalita. So, mas mahalaga po para sa Panginoon yung integrity ng ating pong sinasabi. So, hindi ka po nagbabago ng isip kapag ang nangyayari ay inconvenient na. Kasi mayroong mga ganong tao nangangako sila kasi convenient pa. Halimbawa, siya ay nanghiram ng pera at sasabihin niya na i-invest niya sa ganitong klase ng negosyo kasi malakas at siya na may pinagkatiwalaan. And then, nung nandun na yung pera, biglang sasabihin niya na lugi o kaya hindi na malakas, hindi kagaya nung nanghiram ako sa iyo, kalakasan pa. Ngayon, nung pinapaikot ko na, hindi na pala malakas. So, ibig sabihin, wala kang integridad sa pangako na iyong binibitawan. So, yes, is very costly, mga kapatid. Amen? Dahil ang nakataya doon ay ang iyong reputation. Amen? So, yung cheap yes, ano po ang sinisira nito? Yung pagtitiwala ng tao na iyong pinangakuan. Amen? So, sabi ng Panginoon, huwag mo nang gamitin ang langit, ang lupa at ang Jerusalem. Sabihin mo na lang kung oo at hindi kung hindi. So, sabi pa ng Panginoon, let your no be no. So, ito naman po yung other side ng pagsasabi ng yes. Sabi ng Panginoon, kailangan meron ka rin courage to say no. Kung mabilis kang umoo, dapat marunong ka rin humindi kung kinakailangan.
Amen? So, integrity is not only about saying yes. It talks also about saying no. Kasi po, hindi mo naman kailangan palaging mag-agree sa sinasabi ng iba. Sometimes faithfulness means saying no. Lalo na kung mako-compromise ang iyong faith. Mako-compromise ang iyong security. So, pwede kang tumanggi. Pwede kang magsabi ng no, mga kapatid. Amen? Pwede kang mag-no kung ikaw ay nape-pressure. Halimbawa, pinipilit ka sa isang tungkulin na alam mo sa sarili mo na mako-compromise ang iyong health, alam mo sa sarili mo na hindi kaya ng iyong financial status, pwede kang magsabi ng totoo na, brother, hindi naman sa tinatanggihan ko yung obligasyon, pero tingnan niya yung aking sitwasyon. Di ba? Kasi, oo, hindi ka humihindi, tinanggap mo na lang, but actually, pag nandun ka na sa sitwasyon, ang ginagawa mo na, pahindi na. Pero tinanggap mo yung posisyon, di sana humindi ka na lang. Kung hindi mo rin naman pala talaga, alam mo sa sarili mo, hindi mo talaga kayang gampanan. For any, sa anumang mga reason na pwede mong sasabihin. So, ganoon din po yung sinasabi ni James, mga kapatid. Sabi po sa Santiago 5:12, higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong manunumpa at huwag niyong sasabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin yung oo kung oo, hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, pwede ka magsabi ng no, mga kapatid, without guilty feelings or without fear. Kasi po, ang totoong pagsasabi ng yes or no doesn't need any explanation or apology. Amen? Kapag meron po tayong integrity at kilala tayo ng mga tao na totoo tayo sa ating ginagawa, na paninindigan natin sa gawa yung ating mga sinasalita, mga kapatid, hindi nagde-demand ang tao ng explanation natin. Amen? Bakit po? Kasi kapag meron tayong palabra de honor, ang tao magtitiwala. Sasabihin nila, okay lang sister, nauunawaan ka namin. Pero kapag ang ating pong character ay pinapaasa natin yung mga tao, titignan ko, sige, try natin, and then hindi mo naman napaninindigan, nasisira mo ang iyong integrity. Hindi lang sa mata ng langit, kundi sa mata ng mga tao nakakakita sa iyo. Amen? So bakit po sinabi ng Panginoon na anumang idaragdag dito ay galing na sa masama? Whatever is more than this is from the evil one, sabi ni Lord. Kasi ang tao po na hindi consistent sa kanyang pangako ay kung ano-anong kwento ang naiimbento. So, sa madaling sabi, kapag hindi ka truthful sa iyong sinusumpaan, ang dami mo nang idadagdag ng mga alibay. Kunyari, sabihin mo, dahil di mo na nga napanindigan yung yes or no mo, sasabihin mo, kasi walang maiiwan sa mga apo ko eh. Kahit ang totoo, meron naman talaga. Kasi walang magbabantay ng tindahan. Kahit ang totoo, meron naman talagang ibang pwedeng magbantay. Kasi sumasakit yung tuhod ko eh. Kahit ang totoo, hindi naman masyadong masakit, konting kirot lang, pero carry naman. Kaya sabi ng Lord, anything na idadagdag nyo, galing na sa masama. Kasi invento na yun. Amen? Tandaan nyo, ang taong may integrity sa kanyang word,
He doesn't need to explain. Amen. Naalala ko po nung ako ay baguhang preacher, hindi ko nasasabihin kung sino. Nandun ako sa parteng Panay siguro yun, or Baras yata. Pauwi na ako galing ng outreach. Then may nakasabay akong kasamahan ko rin na nakamotor. Pero meron siyang angkas. Angkas na hindi ko kilala, no? Hindi rin worker, hindi rin choir, basta hindi ko kilala. Pero babae. Hindi na ako nagtanong, pero nakita niya ako, bumusina ako, namukhaan niyang ako. So, yun na. Sa akin, wala lang yun. Parang hindi ko binibigyan ng any interpretation. Pero, nung nagkita kami, basta matagal na ito, nagkita kami sa Ambel, ang dami niyang explanation. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Na hindi naman ako nagtatanong. Para bang sa loob-loob ko lang, bakit mo gina-justify? Parang bakit ka nag-e-explain? Di ba? Na ako nga in the first place, hindi naman kita hinuhusga. But parang nagpapaliwanag ka. Di ba mga kapatid? So yun yung sinasabi ko na kapag hindi tayo pure sa ating sinasabi, marami nang madadagdag na mga detalye, mga kapatid. And let's remember that Satan is the father of lies. Sabi po ng John 8, verse 44. So, lies complicate, lies exaggerate, and lies manipulate. Anong pinagkaiba, mga kapatid, kapag simple ka lang magsalita? Walang masyadong palabok. So, kapag totoo ang sinasabi mo, simple. Yun lang, napaka-simple, napaka-plain ng iyong sinasabi, mga kapatid. Walang kung anumang mga back-up stories para suportahan ang iyong sinasabi. Amen? So kapag hindi po tayo sure sa ating pong binibitawang mga salita, doon na po tayo nagsisimulang mag-compromise ng truth, mga kapatid. Amen? So tandaan po natin that the enemy attacks our integrity. At ang pinakauna niyang nadadali sa atin ay ang ating pananalita. Nahuhuli agad tayo sa bibig. Amen po? Kaya alam niyo, i-practice natin kahit sa ating sa loob po ng tahanan natin. Yung mga simpleng pag-uusap, pangako mo sa anak mo, tutuparin mo. Kasi kapag nasanay ang anak mo na papangakuan mo, sabihan mo na, sige, basta gawin mo to, bibilahan kita ng ganito, ng ganyan, ng reward. Tapos, at the end of the day, hindi mo naman ginagawa. Matatanim sa isip ng bata na, hindi naman tunay si nanay. Hindi siya seryoso sa kanyang mga sinasabi. So, nagkakaroon ng epekto yon sa pagtitiwala niya sa kanyang parents. Amen? So, ganun din po sa mag-asawa. Kapag hindi ka honest sa iyong asawa at marami kang nililihim, nagkakaroon ito ng lamat sa inyong pagsasama. Tinatanong ka kung magkano ang sweldo mo, ayaw mong sabihin. Ang dami mong mga sinasabi na, binili ko ng ganito, binili ko ng ganyan. Ang tinatanong lang naman sa'yo, magkano bang sahod mo? Di ba nagpakayot tayo sa ganito? Ang tanong nga lang sa'yo, magkano ba't ang dami mong sinasabi? O kaya, tinatanong ka lang nung wife na, saan ka ba galing? Ito naman,
pagod na ako. Ayan ka na naman. Tinatanong lang naman, saan ka galing eh? Bakit ka defensive? Amen? So, ganun din po. Kahit sa tahanan, kahit sa simbahan, mga kapatid, nakikita yung integrity natin sa ating speech. Kunyari, sinabi na ganitong oras magsisimula yung program. Halimbawa, nasabihin ay 8 in the morning, sharp. Tapos nagdatingan, alas 9 na. Nagsimula yung program, alas 10 na. Sa susunod, hindi na sila darating ng ganong oras na sinabi mong 8 a.m. Amen? So, yun po yung nagiging testimony natin, mga kapatid. Amen po. Yes, hindi tayo perfect. We fail. Sometimes we exaggerate. Sometimes we break promises. Pero bilang isang Christian na lumalakad sa teaching ng Panginoon, ay sikapin po natin na matupad kung ano yung mga pangako or sumpa na ating pong binibitawan. Ang Lord po, hindi po siya impressed sa mga long prayers, mga loud na pangako na, Lord, maglilingkod na talaga ako. Ang tinitignan niya, yung consistency natin. Ang tinitignan niya, kung tinutupad ba talaga natin yung mga salitang yun na ipinangako natin. Amen? So, doon pa lamang po, mga kapatid, makikita na agad kung ano yung nire-reflect ng ating puso. Amen po? So, hindi lang yan basta lumalabas sa bibig o nabibitawan ng ating dila, mga kapatid. Yan ay nanggagaling po sa laman ng ating puso. Kaya po na sinasabi ng Panginoon sa Matthew 12 verse 34. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ang siyang sinasabi ng bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ang bibig natin ay mensahero lang. Hindi siya ang source. Ang pinaka-source ng lahat ng salita na ating pong nabibitawan ay nagmumula sa ating puso. Amen, mga kapatid? Kaya, kung ang karakter natin ay mahilig tayong magsinungaling, mahilig tayong magdagdag ng kwento, automatic yun ang ipinapagpag ng ating dila. Kung mahilig tayo sa mga kwentuhan sa labas, automatic nangangati ang dila natin na makisawsaw. Amen? So out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ang siyang sinasabi ng bibig. Out of the abundance of the heart. Hindi sinabi ng Lord na out of stress. Hindi sinabi ng Lord na out of pressure, na bigla ka lang. Kundi out of the abundance of the heart. Amen? So, we don't just speak word, mga kapatid. It reveals what is inside of our heart. Sabi po ng Luke 6, verse 45, a good man bring good things out of the goods stored up in his heart. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Kaya, ang puso natin, kapag hindi po siya ayos, siya ay corrupted, mga kapatid, huwag ka nang mag-expect na meron siyang magandang sasabihin. Amen? Kaya, mapapansin nyo naman yan sa ugalit ng isang tao. Kapag siya ay taong mapanira, kunyari, pag magkakwentuhan kayo, sinisiraan niya si ganito, huwag kang magtiwala na hindi ka niya sisiraan. Kasi kapag iba na yung kausap niya, ikaw naman yung kanyang topic. It flows from the heart .
Hindi pwedeng magbunga ng maganda ang puso na punong-puno ng kasamaan. Siyempre kung masama ang kanyang puso, masama ang tabas ng kanyang bibig. Siyempre meron ba namang taong may mabuting puso na pag nagsalita siya, puro pagmumura, puro cursing, puro panlalait at panlilibak? Siyempre hindi, mga kapatid. So your words reveal what rules your heart. Your words reveal what feeds your mind. And your words reveal what shapes your values. Ang speech natin ang nagiging spiritual evidence. Amen po? Now, bakit mahalaga kay Lord ang word, ang salita? Sa una, dahil nilikha niya tayo at ang daigdig na ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya mahalaga sa Lord yung mga binibitawan nating salita kasi meron yung kapangyarihan. Amen? Sabi po ng Genesis 1, God spoke and things came to life. Nung sinabi niyang magkaroon ng liwanag, magkaroon ng bituin, mahati ang dagat, ang tubig, magkaroon ng mga isda, lahat ng uri ng hayop, at magkaroon ng buhay ang nilikha niyang tao, all things came to life. At yun ay dahil sa command ng kanyang salita. Now, dahil tayo ay created by His image, taglay din natin yung kapangyarihan na yun, mga kapatid. Our words are meant to build or to destroy. Our words are meant to heal or wound heart. Minsan, kapag mataling tayo magsalita, hindi mo alam, nagkakaroon siya ng epekto sa taong iyong sinasabihan. Amen? Kahit pa sabihin natin, biro lang yun. Pero sa tao, dinadamdam niya. Pwedeng ngingiti-ngiti. Kaya sinabi mo na, uy, parang masarap lagi ulam niyo ah. Lumulusog ka ngayon. Parang sa'yo, biro. Pero may hiwa siya na iniiwan doon sa taong nakaka-receive. Amen? Tapos i-insultohin mo pa, ano ba lotion mo, Nivea? Parang nagmamantika eh. Di ba? Kaya, di mo alam, may iba palang sakit na pinagdaraanan, may PCOS pala, may kung anong medication pala na reason kung bakit siya lumalaki. Ikaw na, mas lang magsasalita. So, our words are meant to encourage and even discourage, mga kapatid. May mga tao na pwede mong makausap na mapalakas mo yung loob. May mga tao rin na pwedeng mapanghina mo ang loob dahil sa iyong mga hindi iniingatang salita. Amen, mga kapatid? Sabi po ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Ito lagi itong sinasabi ng punong lingkod eh. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Yung lagi nating binabanggit, lagi nating sinasalita, nagkakatotoo, mga kapatid. Sabi nga nagmamanifest. Nung araw, ang lagi kong bukang bibig ay pagmumura. Parang lang, di ba sa mga makamundo, yung pagmumura parang common lang yun, common language. Kaso nung naging preacher na ako, sabi ko kay Lord, ayokong yung balon ko, yung bibig ko, dun sa salok ng tubig, and at the same time, dun kukuha ng tubig kanal. Di ba? Parang hindi naman maganda eh. Ibig ko sabihin, kung ang bibig ko ay ginagamit sa pangangaral ng salita ng Diyos, mawala yung pagmumura, yung pagiging kahit ba sabihin nila na lang yun, parang expression. Hindi kasi maganda, di ba? Mamaya, sa halip na sabihin mo ay amen, mga kapatid, mamaya, masabi ko PI. Kaya alam nyo, na nawala yun, mga kapatid.
Tapos, hindi madali kasi matagal kong sinasalita yung word na hindi ko na sabihin na, yung letter P. So, para maano ko yun, magamot ko yun, sa halip na pu, ang sinasabi ko na lang putik. Putik, parang gano'n. Ay, putik. Kaso kakasabi ko ng putik, nagkaundoy, pinasok ng putik yung bahay namin. Punong-puno talaga ng putik, mga kapatid. And then, sabi ko sa sarili ko, nangyari yung lagi kong hinihingi, putik, ayan, sangkaterbang putik yung halos kalahati ng bahay namin ay nilubog sa putik. Kasi dyan lang ako sa floodway, kayo mataas kayo eh. Kaya sabi ko, totoo talaga, buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Kaya talagang hiningi ko kay Lord na mapalitan yung mga binibigkas ng aking bibig. Kasi nangyayari, nagkakatotoo. Kapag lagi mong sinasabi na buwisit ang buhay na to, buwisit yung mga kasama mo, araw-araw kang bibwisitin talaga eh. Umagang-umaga pa lang, puro kabwisita na. Pero kung papalitan mo na biyaya ka ng buhay ko, blessing ka ng buhay ko, gumagaan. Kasi may kapangyarihan yung binibitawan nating salita. Amen? Pag nagkakamali ang anak mo, binabatukan mo agad. Sinasabihan mo na, bobo ka talaga, manang-mana ka sa biyenan ko. Pero ngayon sabi mo okay lang yan, anak. Mag-aral ka na lang, give your best. Kung di mo man ma-hit yung grades na, okay lang yan. Di lang naman yan ang standard eh. Mas nagiging magaan. Mahal pa rin kita kahit ganyan. Mas nagiging magaan, mga kapatid. Tsaka yung tono ng salita natin, minsan, kahit hindi mo intention, di ka galit, pero kapag ang tone mo ay aggressive, iba yung dating eh. Amen po, mga kapatid. So, Jesus connects speech to integrity. So, bakit po? Kasi kapag ang puso natin ay divided din yung ating speech. Kapag ang puso natin ay pure, ang binibitawan nating salita ay mas simple, mas klarado, at consistent. Hindi ka pa bago-bago ng statement. Kasi pure yung heart mo wala kang tinatagong detalye. Naranasan nyo na bang mag-loan? Kanyari, may nilo-loan kayo na sa ganitong company. Tapos ini-interview kayo ng nag-CCI. The more kang nagsisinungaling, the more kang nahuhuli. Kasi bakit? Yung nag-CCI, papaikot-ikutin niya lang yung tanong. Pag hindi ka consistent sa sagot mo, mahuhuli ka. Kanyari, sabi mo, ganito ang kita mo, hindi naman pala ganun yung income nyo. Sabi mo, yung address mo sa ganito, tapos ang tinuro mo palang address sa kamag-anak mo. Sinabi mo na sa ganito ka nagtatrabaho, yung pala tinanggal ka na. Malalaman, mga kapatid. Kaya, kapag ang tao ay pure ang heart, ang salita niya, mas simple, klarado, at consistent, mga kapatid. Amen? Now, a corrupted heart produces corrupted speech. So, ito po, yung mga tao na hindi pure ang heart, sometimes, yung inaakala nilang, concerned lang ako sa'yo, yung pala, chismis na. Yung, kumusta na kayo ng asawa mo? Pero kapag hindi pure ang heart, humahanap lang yun ng ebidensya. Kunyari pa yun na, gusto mo i-pray over kita, sabihin mo yung mga pinagdadaanan mo. Pag hindi pure ang heart, mga kapatid, o kaya yung sinasabi niya na, hindi, nagpapakatotoo lang ako. Pero ang totoo, harsh word. Ikaw naman,
Nagpapakatotoo lang ako, alangan namang magplastikan pa tayo dito, pero ang ano niya talaga, ang goal niya talaga ay makapanakit. Amen? And sometimes kapag hindi pure ang heart, pinupuri ka in front of the public and yet kinikriticize ka in private. Diyan kayo mag-iingat. Kapag ang tao ay lagi kang pinupuri sa harap ng maraming tao, parang ano siya yung, parang nananadya. Hindi yung totoo, mga kapatid. Alam niyo po, merong isang kasama natin sa hindi dito hindi. Pero nasa circle. Lagi akong pinupuri. Ang galing ng namin. Talagang ang galing niya, ang galing ng leadership niya. Dami niyang nabubuksan na NPG. Tapos yung mga parang, sabi ko parang hindi natunay yung sinasabi nitong taong to eh. Kasi, pag may mga tao, lagi niyang, hindi na puri, parang nakaka-insulto na parang hindi ko na siya, parang hindi ko nakaramdaman na tunay. Kasi mararamdaman mo yun, mga kapatid. Tama nga ako. Kasi nung minsan hindi ko siya nabigyan ng pabor, ayun na, lumabas yung totoo. Nililibak din ako. Kung ano yung panlilibak niya sa ibang tao, pagkausap ako, ganun na rin ang ginawa sa akin. Tama talaga yung aking assessment sa kanya at discernment na rin. Amen? Kaya mag-iingat tayo, mga kapatid. Matthew 12 verse 36, men will give account for every idle word. Tandaan nyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita na kanyang sinabi. Pananagutan natin kay Lord. Diba sabi ni Freddy Aguilar, mabuti pa yung pipi. Ano na nga pa yung lyrics doon? Diba yung sa bulag, maigi pa kasi hindi nakita yung kasamaan ng mundo. Sa bingi, hindi niya narinig yung ingay. Meron yung sa pipi Nakalimutan ko lang. Now, you cannot fix the mouth without fixing the heart. Hindi mo pwedeng i-repair yung dila kung hindi po repair yung puso. Kasi kapag sira ang puso, ganun pa rin. Matitame ng konti, pero pag napatagal na yung kwentuhan nyo, lalabas na naman yung kanyang kasamaan. Amen? Kaya minsan may pwedeng i-manage sa sa image, sa itsura. Pwedeng mag-aral siya ng paano mag-handle ng speech, ng vocabulary. Pero makikilala mo ang tao kapag matagal mong kausap. Yun. Pag matagal mo nang kausap, makikilala mo na yan. Ang dami na niyang ilalabas na detalye. Kaya, sabi ni Lord, sabi po sa Bible, Proverbs 8:23, guard your heart, for out of it flows the issues of life. Ang puso mo'y ingatan mabutit alagaan, pagkat yan ang bukal ng iyong buhay. Bantayan po ang puso, because out of it flows the issues of life. Amen? Kaya ang puso na ayos, controlled yung speech, controlled yung details, totoo siya sa kanyang pangako. Kung meron man siyang i-correct, gentle, hindi yung namamahiya siya. At higit sa lahat, mararamdaman mo na tunay ang kanyang sinasabi. Amen, mga kapatid. Kahit sa preacher, pag hindi maganda ang record ng integrity ng nagsasalita, hindi mo matanggap yung pinapangaral niya eh. Di ba?
Kaya the walk and the talk must always be together. Para hindi nagkakaroon ng conflict doon sa nakikinig. Sabi ko na Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. So ano po yung perfect union ng heart at ng word, mga kapatid? So sabi po ng Lord, I am the truth. Ang Panginoon po, pag nagsasalita siya, walang exaggeration. Amen? Ang salita po ng Panginoon ay nagmumula sa Kanya pong perfect obedience sa Ama, sa Kanya pong pag-ibig sa atin, at sa Kanya pong malasakit sa mga alagad. Kaya kita nyo, kahit na ipinapako na siya, ang sabi niya pa rin sa mga taong nagpapako sa Kanya, Father, forgive them. Kasi di nila alam yung kanilang ginagawa. Masasabi lang yon ng isang taong may maayos at mabuting puso. Kasi kung corrupted ang puso mo, tapos pinako ka sa krus, baka pinagmumura mo yun. Baka sinumbatan mo yun mga wala kayong utang na loob, matapos ko kayong paghimalaan, pagalingin yung mga may sakit ninyo, pinakain ko pa kayo ng tinapay, binuhay ko pa ang mga patay nyo, tapos ipapako nyo lang pala ako. Pero hindi ganun ang sinalita ni Lord. Ang sabi niya, Father, forgive them. Kasi yun ang nanggaling sa kanyang puso, mga kapatid. Amen? So, anong dapat nating gawin? First of all is to examine your words. Examine your words. Kasi kapag na-realize mo kung ano ang madalas mong binibitawang salita, ibig sabihin, yun yung laman ng puso mo. Kapag ang lagi mong issue ay pera, ibig sabihin, pera ang laman ng puso mo. Kahit magkano ang i-remit sa'yo ng asawa mo, nakukulangan ka pa rin. Kahit siguro umingkam ka ng paldo, pero kapag ang issue mo talaga sa buhay ay pera, kulang at kulang pa rin. Amen? So, examine what fills your heart. Kasi po, malalaman mo kung ano yung tunay na karakter mo when you are under pressure. Malalaman mo ang karakter ng isang tao kapag na-stress siya, kapag nape-pressure siya, lalabas yun dun, mga kapatid. Kaya gusto niyo makilala ang isang tao talaga, bukod sa magkwentuhan kayo ng matagal, isama mo sa biyahe. Isama mo sa biyahe. Punta kayo ng Tagaytay, punta kayo ng Baguio, La Union. Lalabas kung sino yung reklamador. Lalabas kung sino yung ungrateful. Sino yung reklamador dyan? Yung, ano ba yan? Ang sikip-sikip naman dito. Ano ba naman itong van na kinuha mo? Kakarag-karag. Ano ba yan? Ang hina naman ng aircon. Samantalang nilibre mo na nga. Diba? Lalabas kung ano yung tunay na karakter kapag nakaranas na ng inconvenience sa biyahe. Makikita mo rin kung sino yung masarap isama sa biyahe. Yung kahit naubusan na ng baon, okay lang kasi nakapagpa-picture siya doon sa Lion's Head. Diba? Tapos binigyan mo ng strawberry, kahit mangasim-ngasim na, masaya pa siya kasi nalibre mo siya ng strawberry. Yun yung masasarap isama. Yung yung go with the flow. Hindi yung ungrateful na masarap ihulog sa Cannon Road. Mga kapatid, lalabas yung tunay na ugali. So, fill your heart with the Word, and your Word will reflect Christ. Sabi po ng Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly. Ang salita ni Kristo ay hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Kapag ang Word of God, Word of the Lord, ang naka-implant sa puso natin, magre-reflect yun sa buhay natin. Kasi po, bakit? Yun ang itinanim natin Yun yung aanihin natin.
Kapag ang puso natin ay punong-puno ng salita ni Kristo, magre-reflect sa atin ang mga teaching ni Kristo. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Panginoon, ang puso namin ay inyo pong siyasatin. Wala kaming bagay na maililihim. Lahat ng yan ay tunay nyo nga pong alam. Taas po natin ang ating mga kamay at minsan pa, tayo po ay dumulog sa banal na presensya ng ating pong Panginoon. Puso po iyong sinisiyasat.
Salamat, Ama, sa iyong mga salita na minsan pa ipinunla sa aming mga puso. Let your yes be yes and no be no, sabi mo po, Panginoon. Salamat dahil tinuturuan niyo kami na pahalagahan ang bawat salita na aming pong binibitawan. Dahil pag dumating ang Judgment Day, pananagutan namin ito sa iyo, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang laman ng aming mga puso. Dahil hindi kami makakaasa na okay ang speech namin kung hindi po okay ang heart namin, Lord. Kaya ikaw lamang po ang makakapagpabago ng laman nito, Panginoon. At turuan niyo rin kami na maging maingat sa bawat words na aming pong binibitawan dahil meron po itong talab sa buhay namin, Panginoon. Kung may mga nakikita man kami na hindi maganda, kung may mga nakikita man kami na hindi namin nagugustuhan, turuan niyo kami na i-tame ang aming mga dila, Panginoon. Bagkus sa kabila ng lahat ng ito, ay makontrol pa rin namin ang aming mga labi. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang gawain ito ng San Antonio Bill, Panginoon, na nawa sila po ay patuloy na lumago, hindi lang sa bilang, kundi sa lalim ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Alam namin, Lord, na marami ka pang hihirangin mga lingkod, mga younger generation sa lugar na ito upang magpatuloy ng napasimulan ng aking mga kapatid. I-bless niyo rin po ang inyong mga awit, manunugtog sa lugar na ito. I-bless ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, Panginoon, malayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Pati na rin po ang inyong mga lingkod, simula sa coordinator, sa buo ng kanyang mga kasamahan, Panginoon. I-bless ang kanilang buhay at patuloy na bigyan ng ibayong kalakasan at mahabang buhay pa, Panginoon. Dalayan ko rin na ang kanilang mga pamilya, anak at apo ay mahikayat din sa paglilingkod, Panginoon, kung ano ang nasimulan ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga lola. Sabi mo naman yun sa iyong salita, Panginoon, na sinabi ni Joshua, "Me and my household will serve the Lord." Kaya ang tanging dalangin namin, Panginoon, na ang buong sambahayan namin ay maging faithfully committed sa iyo, Panginoon. At dalangin ko rin, Ama, na anuman po ang kanilang mga kahilingan, panambitan sa gabi ito, Lord, ay inyo pong katagpuin, Panginoon. Anuman ang kanilang mga prayer request, anuman ang kanilang mga kalalagayan, mga problemang nararanasan, Panginoon, inaangkin namin, Lord, na ito ay parte ng paghuhubog sa amin. At ang bawat problemang aming nararanasan ay may kalakip na kalutasan, Panginoon. Basta panghawakan namin ang iyong mga salita. Sa iyong salita kami kumapit dahil ito ang nagbibigay ng kalakasan sa amin upang magpatuloy. I-bless niyo rin ang mga makayanan nilang ihandog sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Ibalik sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan, siksik, liglig at umaapaw na biyaya. At dalangin ko, Panginoon, na sa aming pag-uwi, samahan niyo po ang bawat isa sa amin. Gayun din ang mga mahal nila sa buhay, ay abutin po ng iyong pag-iingat at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us give thanks with a grateful heart.